Magandang araw po sa inyong lahat mga kaprobinsya. So isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Dahil po tayo ay nagising, malakas ang ating pangangatawan, tuloy po yung ating buhay at yung ating trabaho dito sa ating farm. Ayan pa rin po mga kaprobinsya yung aking mga pamangkin dahil po bakasyon pa rin. Andito sa akin yung aking mga pamangkin habang walang pasok. So tuwang-tuwa sila dito sa ating munting farm kasi nakapag-ikot sila. Kahit saan silang pumupunta. So na-exercise sila, yun po yung kagandahan. Bata pa lang sila, yung kanilang katawan malakas, malayo sa sakit. Yun po yung kagandahan kapag nandito sa probinsya yung mga bata. Tsaka hindi yung gadgets. Kapag yung bata sa syudad, walang mapaglaruan, gadgets. Hindi po tulad noon na may larong tumbang preso, habul-habulan, syato, yung mga ganong yung patubig, yung mga ganong laro mga kaprobinsya na uso noon. Pero ngayon, hindi na halos naalala ng mga bata ng mga tao na yun ay magandang bagay sa mga bata dahil na-exercise sila. Ngayon, puro gadgets na po mga kaprobinsya. So ngayon mga kaprobinsya, samahan nyo kung may ginagawa ko doon, yung palapala kung tawagin sa amin. Dahil marami pong net kasi dati dito. Kasi kinulong ko po itong area natin. Hindi rin umubra kasi nga may aso tayo. Kinulong natin yung ating mga alaga para hindi sila maglalayo. So hindi rin po umubra dahil nga po may aso, nabubutas yung net. Yun yung naisip ko noon na hindi ko naisip pala. May mga aso tayo na pwedeng sumira ng net. Kapag naman po kasi cyclone wire, magastos yun. So ngayon, kaysa masayang po yun mga kaprobinsya, ginawa nating palapala. Yun yung yung pagagapangan natin ng mga gulay. Yun po yung ginawa ko. So, update ko muna pala kayo dito sa aking tanim na kalabasa. Ito naman po pala mga kaprobinsya, may mga pinya-pinya tayo dito. Ayan o. Ayan. At ito yung bagong tuta na dinala dito sa akin. Siya po yung sinasabi kong Panday. Ang pangalan niya si Panday. Yung pagbabalik ni Panday. Ayan o. Ayan mga kaprobinsya si Panday. Malikot? Ayan. Ala si Panday. Oh, si Panday. Ala si Panday. Tumatayo. Ayan. Ayan naman si Russell Jane. Ayan po yung ating mga alagang aso mga kaprobinsya. Yan po si Rambo, si Kai at si Rain. Si Rain na nagkakain ng itlog. Yan. Alam po ng aking pamangkin na si Crystal. Kumakain daw po ng itlog, kaya sila ay nakatali ngayon. Kumakain po kasi ng itlog, ng bingala, kaya naitali ko lahat sila. 5 silang nakatali, si Alien lang yung nakakawala. So dito lang, itong portion lang mga kaprobinsya, papakita ko sa inyo. Hanggang doon kasi yung mga kalabasa natin, ayan mga buhay na doon. Itlog. Ito naman mga kaprobinsya, fire tree. Yan po ay fire tree. Natanim natin. Nagiging puno po yan, tapos orange yung bulaklak. Ito na po yung ating mga kalabasa mga kaprobinsya. Ito, bagong tanim ko naman yan. Bagong tanim ko yan. Tapos ito yung iba na Ilan yung mga kaprobinsya Maganda na. Ito po yung suha. Na 20 piraso na po yan mga kaprobinsya, yung suha natin dito. Suka? Tapos ito yung ibang variety yung bilog na palapad. Yung challenge po sa atin ngayon mga kaprobinsya, sobrang init. Kaya po tayo ay talagang napapagod sa kakadilig dito. Ayan mga kaprobinsya, mayroon pang suha. Lalaki na. Ang lalaki na mga kaprobinsya. Ito, may bunga na naman. Ayan. Tapos yung iba, ito yung mga dating tinanim ko mga kaprobinsya. Ayan na. Gumagapang na sila. Ayun pa sa taas. Ayun. Ayun pa, punong-puno ito mga kaprobinsya. Ayun May manganita. Ito. Ayan, tanim ko na Caratides. Oh. May batag, ang dakula. Sunod ko ito, bagong tanim ko na to. Kasi pinapalitan ko mga kaprobinsya kapag may namamatay, pinapalitan ko. Ayan Ayan yung mga kalabasa natin Ayun. Kaya punong-puno ito mga kaprobinsya. Ayan may mga bagong tanim pa tayo dyan Ayan. Bagong ayun, ang ganda na May bunga. Kasi ito, mga bagong tanim ko yan. Pero yung mga nauna, malalaki na. Ito, suka na naman Taba. Ayan, may bunga pa. Huwag ka nang susunod dito.
Bay na ka mo magsunod, bibi. Dito na ka mo. O di, daran nyo na sa nadi dito. Daran nyo dito. Uli na. Bibi, bibi. Ayan, daran nyo. Uli na ka mo dito. So, dito ka umagay. Dito maligid ka mo. Ito yung challenge sa atin mga kaprobinsya, Ayan, may suha. Ayun, buhay na. Ito yung challenge sa atin kasi una, hindi patag. Pangalawa, sobrang init ngayon. Pag diniligan natin, ayan mga kaprobinsya, madaling matuyo. Ayan, ito pa, suha. Ito na mga kaprobinsya, yung ating kalabasa. Ayan. Ayan. Ay na, meron pa tayong pananim. Ay, nasira na siguro. Ayan, ano yun, pang tanim natin sana yun. Diyan. Ayan, gumagapang na mga kaprobinsya, Ayan. Ayun, Ayun. Ayun, mga bago yan. Ayan, Ang dami mga kaprobinsya, gumagapang na siya, Ayan. Tingnan nyo, ayan. Gumagapang na, ayan. Ayun. Ayan mga kaprobinsya, Napakaraming kalabasang bagong tanim. Ayan, mayroon pang suha, Ganda. Ayan mga kaprobinsya, Ayun, sa baba. Hanggang doon, ayun. Ayun, Ayun, hanggang doon, yan, puno yan. Ayun, hanggang doon sa taas mga kaprobinsya. Ayan, kalabasa. Ayan na po yung ating tanim na kalabasa. Ayan. Ayun. Ito, bakante. Tataniman pa natin yan. Kung mag-ulan-ulan mga kaprobinsya, mas lalong gaganda to. Ayan, Ayan. Ayun. Ayun. Puno na. Ayan. Ayan mga kaprobinsya. Ayan, gumagapang-gapang na. Ayun. Ayan, may mahugani tayo. Ayan. Ano yan? Ito naman, gumanda siya, Gumaganda na, Ito ay Ano yan, langka. Ayan. At ito naman po mga kaprobinsya, yung ating alagang mga kalapati. Meron pong itlog na, naglililim na naman po siya, yung isang kalapati natin. Ayun, may dalawa siyang itlog. Ayan mga kaprobinsya, may dalawa siyang itlog. Ayan, naglililim yung ating kalapati. Ano yan? Ayun. Nagagalit siya mga kaprobinsya. May dalawang itlog. At ayan po yung ating mga kalapati. Hindi ka tan. Yung isa nandito nakakulong. Yata. Dali dyan, B. Ayusan was! Ayusan was! B, ayan siya, Ayan. Yung ating alagang kalapati. Pakain na natin yung ating alagang kalapati. So ito po pala mga kaprobinsya yung ating manok. Manok na naglililim. Dito lang po mga kaprobinsya. Ayan, naglililim na siya po mga kaprobinsya. Ayan. Ating update dito sa ating mga kalabasa. Ito naman mga mahugani po mga kaprobinsya. Ito. Ayan, isang linya po na to. Tapos dito sa taas puro mahugani. Ayan po yung ating mga kalabasa. Ayan. Hanggang doon sa kabila. Puro kalabasa yan mga kaprobinsya. Ayan. Ayan na po yung ating mga kalabasa. Gumagapang na. Ayan mga mahugani. Ang gandang tingnan mga kaprobinsya kung puro kalabasa na yan. Yung puro kalabasa na yan. Ito naman yung ating sitaw mga kaprobinsya. Natutuyo dahil sa sobrang init ngayon. Yung sinasabi ko mga kaprobinsya, itong kambing natin, peste talaga to Ito talaga yung peste mga kaprobinsya. Kinain na naman yung ating sitaw. Yung ating sitaw mga kaprobinsya. Ayun na. Yun ang problema mga kaprobinsya kapag mayroon tayong alagang kambing. Kaya, ayan mga kaprobinsya, may sitaw sana tayo dyan. Ang problema nga lang, kinakain ng kambing. Kaya peste talaga tong kambing mga kaprobinsya. Ayun may konti pang natira. Malalaki na sana. Ang problema ngayon, sobrang init. Yun po yung problema, yung ating challenges dito sa ating farm na na-encounter sa ngayon. Yun po yung problema natin. Kapag yung ating mga alagang kambing ay nakakawala lang, yun po yung problema. Pag kinulong natin sa maliit na area, wala tayong pangsakate, pangsuporta sa kanila, yun po ay saglit lang. Saglit lang po yun, ubos agad. Kaya yun yung ating future plan na malaking area dyan kapag tayo ay nagka-budget, yun po ay ayusin natin. Pero tataniman po muna natin ng nyug.
Kapag nakalaki-laki na yung nyog, saka natin doon sila ikukulong para sila na yung tagalinis ng damo doon sa nyog. Yun po yung ating naiisip. Kailangan po natin i-maximize yung ating area para maging productive yung ating area. May kanya-kanya silang area na doon lang po sila. Bukod po sa naka-free-range sila, nasa loob may damo, mayroon po tayong pang-suporta na napier grass. Yun po yung ating mga plano dito sa ating area, mga kaprobinsya. Yung area na yan, mga kaprobinsya, yung pababa na yan hanggang ilog, ito yung susunod na i-clearing ko, mga kaprobinsya. Kasi nga, sayang yung ating space kung gubat lang din. Kaya kailangan magamit natin yung ating lupa sa kapakipakinabang. Yun po yung aking mga plano dito. Ayan, mga kaprobinsya, ang daming sitaw sana. Ayan. Ayan yung mga sitaw. Ayan ang daming tinanim natin ng sitaw. Ang problema, hindi natin kayang diligin. Dahil nga sobrang init ngayon. At medyo matarik yung ating area. Ayan mga sitaw. Ayan. Sitaw. Ayan. So ayan, mga kaprobinsya. Ayan yung ating area. At ipapakita ko sa inyo itong bagong tinabas natin tapos nasunog natin, mga kaprobinsya. Ayan biglang liwanag yung ating area, mga kaprobinsya. Ayan. Napakalawak, mga kaprobinsya na naman. Ayan po yung ating bagong area na nasunog. Grabe, ang linis na. Ayan muntik na yung linya ng wifi masunog. Grabe. Kaya yung panahon ng tag-init, mga kaprobinsya, sa ibang lugar, doon nga sa Amerika yung balita, di ba, yung grass fire. Totoo po yun talaga. Tingnan nyo yung dito, yung nangyari dito sa akin. Sinunog ko, mga kaprobinsya, yung bandang baba lang. Pero ang nasunog, mga kaprobinsya, magsimula sa baba na yon, yung malayo na yon, yung doon. Doon ko lang sinunog sa baba, pero nasunog lahat dito. Kita nyo. Napakalinis na. Ang magandang bagay, mga kaprobinsya, ayan tatanggalin na lang natin yung mga kahoy-kahoy. Pwede na natin taniman to ng mais. Tapos ayun pa sa kabila. Ayan. Pababa na yan, ayan. Ayun pa. Ayun. Ang maganda rito, kapag dumating yung tag-ulan, tataniman natin to ng mais. Kaya napakalawak ng ating maisan. Kapag tinamaan natin, mga kaprobinsya, yung pagtatanim ng mais na yung season na mag-ulan-ulan, tambak yung mais natin. Ang kagandahan doon, hindi na tayo bibili ng mais. Kaya yung ating mga alaga, mga kaprobinsya, sawa sila sa mais, hindi sila magugutom. Hindi na tayo bibili. Yun ang kagandahan kapag dito sa probinsya. May tanim tayong gulay, may tanim tayong mais, hindi na tayo bibili ng pagkain. May manok tayo. Ayan, mga kaprobinsya, hindi siya mamamatay na nung sobrang init kasi nga nasunog yung nadamay ito. Pero hindi siya mamamatay. Pag tagulan, babalik din yan. Hindi yan basta-basta namamatay. Naapektuhan lang yung dahon. Yung dahon, mga kaprobinsya, naapektuhan lang. Kaya ayan, mga kaprobinsya, ang linis na. Pwede na nating taniman. Bagong tabas ko lang to, tapos biglang liwanag, nasunog. Pwede nang taniman ng mais. Kaya yung pagtataniman natin ng mais sa probinsya, siguro estimate ko may higit 1 hektarya to. Kasi hanggang doon pa sa kabilang doon sa bundok na yun. Pababa. Tapos ito pa tingnan nyo. Ayan ang lawak ko hanggang doon sa dulo. Ayan. Tapos dito yung pababa na yan. Tapos ayun. Bagong area natin to. Tapos dito sa kabila. Tapos dito pa. Tapos ayan pa. Ayan, mga kaprobinsya, yung mga tanim-tanim natin na kalamansi dito. Pag tagulan, mga kaprobinsya, makaka-recover sila. Ito yung problema dito kapag sobrang init. Kahit saan namang lugar, mga kaprobinsya, talagang mainit. Ayan yung mga tanim-tanim natin na kalamansi. Ayan sana makasurvive po yung ating mga minarkot kasi hindi pa natin na-transplant. Itong tagulan na to, matatransplant na natin yon. Ayan, mga kaprobinsya. Kasi ito yung ating golden shower.
Pero yung nagtataka ko sa golden shower mga kaprobinsya, kahit mainit matibay sila. Ang lago nila mga kaprobinsya, oh. Golden shower yan, oh. Oh. Ayun pa. Siguro may 20 puno tayo na golden shower dito. Ayun pa, oh. Ang hiyang nila. Hiyang sila dito mga kaprobinsya. Ito, tingnan nyo. Palawan cherry to. Palawan cherry blossoms to mga kaprobinsya, oh. Ang laki na, oh. Kahit mainit, hindi sila, naapektuhan ng init. Ayan mga kaprobinsya, ito po yung ating Palawan cherry blossoms. Ayan sa ating likod. Ayan, oh. Medyo malaki na po mga kaprobinsya. So, yun po yung ating, plano. Kaya po tayo nakapagtanim ng mga puno na namumulaklak dito sa ating area. Na sali po ay gubat na mga kakahuyan na hindi naman po natin kilala. Papalitan po natin ng mga puno na namumulaklak at mga native wood. At number 1 po yung importante natin na itatanim dito sa ating area ay nyog. Dahil yung Bicol region ay ang primary income ay yung nyog. Kaya yun po yung number 1 na dapat natin itanim dito sa ating area. Yun po yung produkto na number 1 dito sa ating region. Yung pagkukupra, yung nyog po. Kaya yun po ang purpose natin na gawing productive yung ating lupa, yung ating area na noong pong inabutan natin ay gubat. Sayang naman po kasi mga kaprobinsya na malawak po yung ating area tapos hindi naman natin mapakinabangan ng maayos. At least magtanim tayo ng mahogany, paper tree, nara, mga native wood mga kaprobinsya na mapapakinabangan natin in the near future. Tulad ng prutas, guyabano. Ang wala dito mga kaprobinsya, ang hinahanap ko ay lansones, rambutan, chico, kung ano-ano pang mga prutas na wala dito. Meron tayo ditong guyabano, mga langka, kamansi, ito pong tawag dyan. Meron po tayong mga dyan, kalamansi. Yan. Meron tayo pong kalamansi dyan, suha. Yan. Yun po yung ating mga available dito sa ating area. At meron tayong mga minarkop dyan na sana hindi po masira dahil sa sobrang init. Itatransplant po natin yon kapag tag-ulan na. Yung ating mga kalamansi at yung citrus. Yung citrus po ay sa Tagalog ay dalandan. Yun po mga kaprobinsya. Yun po yung pinagsisimikapan natin na maging productive, ma-maximize natin yung area kasama yung pagtatanim at yung ating mga livestock na sama-sama silang mabuhay dito sa ating area na hindi naman napipirwisyo yung ating tanim. Tulad ng kambing mga kaprobinsya, kailangan may area tayo na paglalagyan na doon lang sila sa area na yun. Kailangan kasi yung kambing medyo malawak yung area. Kaya nga po yun ang ating plano sa in the near future na may yung inliring natin dyan na area. Doon natin, kailangan kasi malawak eh. Dahil kung maliit, saglit lang kumaubos yun ng kambing. Bukod po sa may makakain sila doon sa loob ng kanilang area, meron po tayong napier grass na pang sakate, pang suporta sa kanila sa panahon ng tag-ulan. Yun po yung ating plano dito. Para ang kagandahan po kasi sa kambing, hindi tayo bumibili ng pagkain. Kaya kahit peste sila sa tanim sa ngayon, kasi yung iba nakakulong, yung iba pinapakawalan ko, lalo na yung isa na yun. Kaunti lang naman na yung kambing natin ngayon, pero peste talaga. Pinapakawalan ko kasi may bagong anak na pinapadede, kaya pinapakawalan ko. Ang problema lang, pinupuntahan yung ating sitaw. Kaya yun po mga kaprobinsya, yung challenge sa atin na-experience natin dito sa ating farm. So mag-adjust tayo. Gagawa natin ang paraan yan. Unti-unti, dahan-dahan, gano'n naman po talaga yung buhay mga kaprobinsya. Wala namang biglaan eh. Dahan-dahan. Kapag tayo may plano, kailangan pagtuunan natin ng panahon. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng mga plano natin para maging productive yung ating area. So, ito naman mga kaprobinsya, itong tulad ng Palawan cherry blossoms, may tanim tayo dito. Mayroon po tayong golden shower, mayroon po tayong fire tree, mayroon po tayong caballero dwarf. At yung, hindi ko alam yung tawag dun, so yung yellow na namumulaklak doon. Nakuha ko lang po sa resort yun mga kaprobinsya. Ang ganda, ang tagal mawala ng bulaklak, 7 months. Kaya napakaganda mga kaprobinsya. Kinuha ko lang po yun, buto, naparami ko dito. So ngayon, may mga buto na naman siya, nalalaglag lang. Iniipon ko mga kaprobinsya kasi itatanim natin ngayong tag-ulan. Yun po yung purpose ko dito. Kaya kiniklear ko, gagawin nating parang pasyalan yung ating area. Kasi tayo mga kaprobinsya, kapag pumunta sa mga resort, sa park,
subdivision, nakikita natin parang nainganyo tayo mga kaprobinsya na ang ganda sa paningin. Ang kaya naglaro sa isip ko, imposible ba mabuhay yung mga yon dito sa ating area? Hindi. Kaya ginawa ko, nagtanim ako. Kaya ito yung mga plano ko na paramihin dito mga kaprobinsya dahil hindi po imposible na mabuhay dito sa ating area yung mga sinasabi kong namumulaklak na yon. Hindi na tayo pupunta sa park, di ba? O pagising lang natin, makita lang natin yung ating area na may namumulaklak. Parang kasaganaan sa ating mga puso na wow, parang mapapawaw ka na imagine mo, ibabalik mo yung panahon kung ano yung itsura nung area mo at sa kasalukuyang view na makikita mo dito sa ating paligid. Parang ma-amaze ka eh. Kaya naman pala, dapat noon pa ginawa. Pero sabi ko nga mga kaprobinsya, hindi pa naman huli ang lahat. Kaya inuumpisa natin na sa edad kong 30, medyo nagkakaedad na rin ako, magtatanim tayo ng mga prutas, mga kahoy, na bagay na kapaki-pakinabang. Yun po yung ating future plan na target dito sa ating area. So sana po patuloy nyo kaming suportahan ng mga farmers, mga kaprobinsya, sa lahat po ng mga kaprobinsya ko dyan, mga farmers sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po patuloy nyo pong suportahan kami. Dahil kami po yung nagpapakain doon sa mga kababayan natin na nasa kapatagan na hindi sila makapagtanim. Pero may kakayahan naman silang mamili dyan sa palengke ng mga gulay para mapakain natin ng masustansya yung mga tao. Hindi puro baboy, naka-high blood lang yan. Pwede naman, sawagan nyo ng baboy, may gulay na sitaw, mayroong ampalaya, mayroong patola, may upo. Yan po yung ating mga itatanim dito sa ating area. Sana po patuloy nyo kaming suportahan ng mga farmers, mga kaprobinsya, para patuloy natin mapakain ng masustansyang gulay yung ating mga kababayan na nakatira dyan sa lowland. Kami po na mga nasa upland, yung taos-puso na nagsusumikap ng makapagtanim para mapakain yung ating mga kababayan ng masustansya na pagkain dyan sa kapatagan na yan, dyan sa city, dyan sa bayan, kasi hindi po sila makapagtanim eh. Kami po yung mga taga-upland na nagsusumikap talaga na, at nagsusumamo na kami po ay suportahan nyo. Kaya suportahan nyo po kami mga kaprobinsya, buhayin po natin ang mundo ng agrikultura. Peace out!